The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapakig-upod naman sa inyo sa siningation ang aton matag adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manughambal isa ka alagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masobra na 40 ka tuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunodlo. Isa ka tampad nga bana sa iya nga asawa kag matutom nga amay sa iya panimulay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton nation sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina. Maayong adlaw sa inyong mga abyan kag mga kauturan nga pamati sining programa sang tinapay sang kabuhi. Nagapasalamat kid ako personally sa Ginoo sining ministry naton nga mapahayag ang pulong sang Dios labi na gid ang pulong sa kaluwasan pinaagi diri sa radio ministry sang tinapay sang kabuhi. Ako inyong alagad Pastor Henry Sinina nga magdala sang pulong sang Dios sa sining aga nga makita nini sa ikaduwa nga Timoteo kapitulo 4 bersikulo 6-8. Ako pagabasahon ining dinalan sa blaan nga kasulatan naging sulat ni Apostol Pablo sa kay Timoteo to remind him of the ministry that God has entrusted to him kag iya ini pagapadayunon ni Timothy kag ginsulatan niya ini si Timoteo sang ayara siya sa sulod sang prisuhan. And this is the prison epistle of Paul to Timothy. Kag ginakabig may ini siya nga it's a personal epistle to Timothy. Ang pulong sa Diyos nagasiling diri sa ika-4 nga kapitulo sang ikaduwa nga Timoteo bersikulo 6 nagasiling kay ang ako ginhalad na ang tion sang akon pagtaliwan nagabot na. Nakapakig-away ako sang maayong pag-away, natapos ko ang dalaganon. Natipigan ko ang pagtuo, hutob karon. Natigana sa akon ang purong-purong sang pagkamatarong. Kasadtong adlaw ihatag sa akon sang Ginoo. Ang hukom nga matarong kag indi sa akon lamang, kundi man sa tanan nga nagaygugma sang iya pagpahayag. Kabayang Ginoo magpakamaayo sa atong nga pagbasa sining dinalan sa balang kasulatan. Walang sulat ni Apostol Pablo sa kay Timoteo nagahatag ini sa pagpabakod sa kay Timoteo nanungod sa pag-alagad sa Ginoo. This is not to discourage him tungod nga malapit na siya magtaliwan. Kag ini nga mensahe sa Ginoo kay Timoteo pinaagi kay Apostol Pablo nagalarawan ini sang kun ano ang kamatayon sang isa ka naluwas kay Kristo, those who died in Christ. Kag ini balang dinalan naton gibasa bago gid lang kinlarawan diri ni Apostol Pablo kung ano ang iya pagtaliwan. So makita naton diri sa sininga dinalan nga una gid sa tanan ang iya pagtaliwan isa ini ka pagdaog as he mentioned in his letter to the Philippian believers that siling niya for to me to live is Christ and to die is gain. So amoy ni makita naton ang iya ning paglarawan sa iya pagtaliwan, it's actually a gain, hindi niya kaperdihan. Ano ang iya diri na angkon na amoy ning aton pagapamalandungan sa sininga adlaw. Ginmit lang diri ni Apostol Pablo ang iya pagtaliwan hindi tungod sang pag-execute sang iya sang Roman Emperor nga si Nero nga yin pasibangdan niya ini ang mga tumuluo nga amo ang nagsunog sang Roma kag nagumpisa ini dayon ang
persecute sa mga tumuluo. Kagamoy ning rason po nga si Apostol Pablo yara na sa prisuhan. Na duwa ka bisis siya naka-experience siya sang pagpriso sa iya. May house arrest siya una gid pero nakagwa siya. But this time nakita na ni Apostol Pablo nga this is his end. Wala na sing hilway sa iya sa prisuan. Kundi nakita niya ang iya nani nga pribiliyo sa paghalad sa iya nga kabuhi. So gingamit na diri ni ang pulong sa dinalan nga gimbasa naton. Siling niya ang iyang pagtiliwan siling diri is like an offering, a drink offering to the Lord. Mamunang practice ang una sa Old Testament, may ginatawag na drink offering. Kagasiling niya ang iyang pagtaliwan is like a departure. That means isa ka pagbiyahe. Iniblang pulong departure. Matahom ini siya nga pulong sa Grego kag madamo ini nga mga kaulugan. Kuyag ko lang i-share sa inyo yung 4 ka mga matahom nga kaulugan ining ginagamit nila nga pulong na departure. Kag amoy ni ang paglantaw niya sang iya kaugalingon nga siya katulad sang isa ka sailor nga ginabatak ang anchor agud nga makabiyahe. This is to hoist an anchor and set sail. Kag nakita niya na this is a release from the world. Magabiyahe na siya halin sa kalibutan pagkadto na sa eternidad. Katahom kayo sininga pulong, for my departure is at hand. Di kung kitabla may nagataliwan sa at nga mga hinigugma, amunin nga hindi kita magkasubo, kaya nagakabuhi pa sila sa kabila ang kabuhi. There is a life after that, and to the believers, sa mga tumuluo, amunin ang pagbiyahe sa eternidad, to eternity. Ikadua diri nga larawan sining pulong nga departure, amo ang take down sang tent, to take down a tent. Ginagamit ini sa departure sa mga sundalo lang na nagasaylo. They will remove the tent and perhaps magabalik na sila sa mga barracks, so balik sila sa ilang mga nigugma, sila mga puluyan. Tiyan mo ni ang paglarawan ni Apostol Pablo man sa mga tumuluo na they are taking down the tent, their tabernacle in order to receive a permanent glorified body. Katahom kayo sining paglarawan ng aton gali nga madinulunton ini nga lawas pagabayluhan na ini sang lawas nga hindi na madunot. And this is the picture of the word departure. Ikatatlo diri among larawan nga it's a losing a prisoner. That means amo ni ang pahilway. This is releasing the prisoner. It's not an execution, but rather releasing to freedom. If you have experience siguro sa mga prisuhan balang ikaw na priso kag may haya sa Tagalog pa. Grabe ni ang balat tiyago niya, the excitement taragit sa ilatigi pusoon. Di amo ning pulong ni gingamit ni Apostol Pablo, for my departure is at hand. He is a release from bondage. Balanin niyo ang aton bala diri kabuhi sa kalibutan na punan inisang kabugatan. Daw na kadinahan kita sa mga pagtilaw sa aton kabuhi. And dying to the believers, this is a release to us. Kagang katapusan diri nga paglarawan sining kamatayon sa isa ka tumuluo. Amo ang pag-unload sang burden sa sapat. This is unyoking of an ox. Meaning, amoy ni ang larawan nga ginatagaan kita subong sang freedom. And Paul had been in hard service for many years. Bala nato na iya diri nga pag-alagad sa Ginoo, pero tigid ang iya naagyan nga mga pagtilaw. Ginlarawan niya dira ang iyang kabuhi balang napunan sang mga
pagpigos sa iya tungod sang iya nga pagwali sang maayong balita. Kag to him this is a release, release of a load sa pagpangabuhi sini nga kalibutan. Now, so this is just a reminder sa aton mga abyan kag mga kauturan nga kung ikaw wala may Kristo sa imo tagipusoon, ang kamatayon gali is not a thing na kahadlukan naton. Kay madamo iya nga mga tao nga nagatubang balas ang kamatayon nga though to them death was a terror, but to us Christians, no, to the Apostle Paul, to him death has no terror anymore. Kaya muna niya ang iyaya nga pagkilala nga this is gain. Di kabudlay sini kung kisa nga dokapos lang bla ihambal ini, pero kita lang nagatuon sa pulong sa Dios, nagapamaladon sa pulong Dios sa Dios. Dili nakasandig ang aton nga paglaom. Kay kun aton lang gid lang tawon ang aton mga kugalingon, munang iban bisan Kristohano na daw natlukid magtaliwan kay tungod bala nga as if they are not ready to die. But this is the truth nga it reminds us once again. There is no terror in death sa isa ka tumuluo. Kag ang pagtudlo iya sang kasulatan nga right after death there is life. Hindi niya nga matulog ka anay, hindi mo na iba nagatuon sa daan balang katipan sila niyang death niya daw matulog ka anay kagulaton ang pagkabanhaw. But damo kita nga mga halimbawa sa balang kasulatan na may mga nauna sa aton nga nagakabuhi sila after they died. Just like for example si Enoch, he was taken by God kag wala to siya na patay, kundi ginkuha siya sang Ginoo, ginislan siya ang iya kalawas nga makaambit siya sinang duog nga ginatawag nga langit. And I believe Enoch was taken and he was dito siya nagakabuhi po sa Ginoo tubtub karon. Amo man ang pakita sa aton sa Mount Transfiguration nga si Moses and Elijah appeared with Jesus Christ. But silingon, so napatay si Moses dito sa Mount Nebo. Wala to siya nagapabilin na patay, kaya ang iyang alawas gani, ginlubong sa sang Dios, siling sa mga kasulatan, he was buried by God, and but the children of Israel were not able to find the body of Moses. Kaya ang Diyos siya mo ang naglubong sa iya. May mga punahuna nga amo ato ang plano sa Diyos sa lawas si Moses, kay may mga nagatuon bala nga siling nila kung ang lawas ni Moses siguro nakitaan sa mga katawan sa Israel base pagasimbahon nila ang lawas ni Moses o kung i-preserbar nila kag they are going to worship the body of Moses. So hindi na malayo kay kabalo man kita sa pagkatingkuyan sang katawan sang Israel during the time of Moses. They will sometimes nagbalik sila sa daan nila mga practices na they also worship the gods and the goddesses of the land. So muna ang rason siguro. Pero kabalo kita si Moses when he died, nagkabuhi siya. Kaya nagpakita siya dito sa Mount Transfiguration. Kag nag-istoryahan ay sila upod ni Elijah. Si Elijah wala man naka-experience man ganit sang kamatayon kay the chariot of fire, he was taken by God and gindalaman siya dito sa langit. I believe na bailuan man ang iyang lawas kay blood and flesh cannot inherit the kingdom of God or heaven. So makita naton sa sanablang nalarawan nga nagakabuhi ang isa ka Kristohanon nga mapatay. Amo na nga ba ni Apostol Pablo nga absent from the body and present with the Lord sa 2 Corinthians chapter 5, 5:8.
absent from the body, meaning pag wala na ang iya kalag o iya espiritu, absent from the body, present with the Lord. Butsilingon nga siya nagakabuhi sa presensya sang Dios. Kag may ara kita nga ginatunan man sa Biblia nga kung magkari ang aton Ginoong Hesus sa ginsulat ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 4, Thessalonians chapter 4, na he will bring with him those who died. Gintawag pa nga those who slept ng larawan, but those who died in the Lord, he will bring with him kay magasulob ni sila sang lawas nga di madinulunton ang ilang kalag maga-join with that glorified body na ihatag sang Ginoo siya during the rapture of the church. Mauna ni sila magasulob sila kag ang mga namatay kay Kristo magabalangon ang kita nga mga buhi iya pagasabniton dito sa itaas. That is not the revelation of Jesus. That's not the second coming of Jesus Christ, because the second coming of the Lord Jesus Christ is His coming on the earth. Magtapak na isa sa Mount Olives kagang sinabnit nga tinawag naton the rapture is the meeting in the air. We're going to meet Christ in the air. Christ will come in the air. Hindi pa na siya manaog. Kay suno sa balang kasulatan may 7 pa ka tuig kung sa diin ang kalibutan magpasakop dara sa pagdumalahan ni Antikristo, kung sa diin man ang Ginoo magpahayag sang iya balang kapuot his wrath against mankind, against the world of unbelievers during that period. So amon dira ang mga magakalatabo pag balik kita diri sa ginhamba ni Apostol Pablo na ang kamatayon sa isa ka Kristiyanon pagdaog ni siya. Again, hindi niya nagakatulog, kundi nagakalipay na sila dito sa Maya, kaupod ni Kristo Jesus. Kaya mo na ang isaad sa Ginoo sa tanan nga nagatuo sa Dios kag nagatuo sa iya. Suno sa 1:14 versikulo 1 hasta 2:3 linya dira nga let not your heart be troubled, you believe in God. Una ginaya kilalahon naton nga may nagtuga sining kalibutan kag nagapabilin nga gamhanan nga Dios nga nagapadalagan sang kag nagakontrolar sang kalibutan, the universe. He is our great God. Tuuhan ta na siya nga may Dios kag siling sang aton Ginoong Hesus. Believe also in me nga siya amo ang ginpadala sang Dios nga Amay. Nagasulob sang unod according to the Apostle Pablo. He took upon himself the form of a servant kag nangin obedient siya sa iya kamatayon dito sa krus ng Kalbaryo. Kaya hindi man mapatay ang Diyos kung hindi siya magsulob sang unod. So he came down and he died for us. So tuuhan ta na ang iya ginhimo sa aton nga mga sala, that he died not for himself, but he died for us. He took our place. Amo nang aton nga tuuhan say, let not your heart be troubled, believe also in me. Na siya ato lamang manluluwas. Kag dira man sinang context, sabi niya sa listening niya sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Wala sa makabot sa amay kung hindi pinaagi kay Kristo Jesus. Wala na sa ibang pangadalan. Abdan kay kawayahan nagpangita ka pa sang paagi ko dalanon makalabot sa Dios o simple maluwas ka sa maluwas sa imo kalag. Wala na sang ibang pangadalan kundi si Jesus lang yun ang dalan. At paano ta makaagi sinang adalan? Tinlarawan sa aton ang gospel bala, kinatawag natin maayong balita na saligan mo malang si Jesus nga imo personal nga manluluwas. Inusulan mo imo tanan nga mga sala kag tuuhan mo siya nga imo personal nga manluluwas, patunon mo siya subong imo gidya nga Ginoo man. Kay nagsaad gid siya nga ikaw hindi mapahamak sa impyerno kundi may kabuhi ikaw nga wala sang katapusan dito sa langit. Amo nang ginambal sang 1:3-16.
So, amo lang ni nga aton nga mensahe sa kaluwasan, simple nga mensahe sa aton. Kag siling pagani ni Apostol Pablo, ang iya nga kamatayon diri. Isa ka matahom nga katapusan diri kay may gin prepara diri ang Dios sa iya nga padya tungod sang iya nga pagpakig away siling diri sa I have fought a good fight like a boxer or wrestler, I have finished my course. At tapos yan ang iya mission diri sa kalibutan, I have kept the faith just like a steward. Inbatayan niya ini. Now ini nga bala nga maginhimo ni Apostol Pablo, amo ning bunga sang iya nga pagsalig kag pagtuo kay Jesus ni Elia, personal nga manluluwas. It resulted to na makita naton diri kabuhi nga mandadaog, hindi defeated life but a victorious life batok sa sala kag sa pag-alagad sa Ginoo. Hindi na nga naluwas siya tungod sa iya ginhimo, kundi iniya bunga na lang sang iya nga pagsalig pagtuo kay Jesus kaya maluluwas. Ang mga ginasiling naton, ang pagtuo nga makaluwas nagahimo sa maayo, naga-produce ini sang good works, masiling naton. Real faith produces good works. Pero hindi ang good works makaluwas sa aton. Pero kay ikaw naluwas na sa pagsalig, pagtuo mo kay Jesus, ginbago niya na ikaw, may gahom na sa imo nga ikaw makapakiglaban away sa sala, sa sininga kalibutan, pinaagis balan nga espiritu. Amo ini ang resulta sa matutuod nga pagsalig kay Jesus nga imo manluluwas. Kagang Ginoo nagasaad diri sa versikulo 8, basahan ko diri sa dinalan sa English version. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord hath the righteous judge shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. So, may pulos gali ang aton nga paghimo man sa mga likuton sa Dios, ang paghimo sa mga maayo nga mga buhat kay pagapadyaan ini sang Dios. Amo ni makasilig kita, God is a just God. Not only He punishes evil, but also He rewards the good that we are doing. Kaya ang Diyos natin is a just God. Katawang siniblang igamit rin a crown of righteousness. Ang pulong din ng crown is a crown sa isa black athlete. This is Stephanos. It's not a diadem. Patamuning korona ginahatag sa mga nagadalagan o mga nagadaog sa wrestling or boxing. Kagamoy ini ang ginaman sa Diyos. It is called the crown of righteousness. Meaning, yamoy ni ipadya sa mga matutom kag matarong nga nagkabuhi sa Ginoo. Kag silingan ni Apostol Pablo, hindi lamang kuno sa iya, kundi sa tanan man nga nagaygugma sa iya nga pagkari. So, this is the promise of God. So, liwat ang inibla nga mensahe, it reminds us, may pulos ang aton nga pag-alagad sa Dios. Una, ang aton kamatayon, ang pagsalig naton kay Jesus, ang aton kamatayon, isa ka pagdaog, kag isa ka pagdaog makahatag sa aton man sang inspirasyon nga magpadayon sa pag-alagad tungod ang Dios naton. He is a just God nga makahatag sang iya padya sa mga matutunggid. Liwat, isa ini ka pagpanomdom sa aton, we have nothing to fear when death comes. Wala gid sang tanan nga naman sang gusto gid mapatay dayon kay ti. Siyempre sa aton may una naton pa ang mga mabilin, ang paagi sang aton nga kamatayon ay base masakit. But again, whether we like it or not, may ara gid kita sing katapusan. Una na lang kuno ina. Abyan sa imo nga pagpamalandong sini, sa imo pagpamati sini. Are you afraid of death? Nadlo ka bala sang kamatayon? Harigin sulbar diri sa mga kasulatan. Katulad ng Apostol Pablo, na nagasiling siya sa iya ini sa kapagdaog, kay nagsalig siya kay Jesus ngaya personal nga manluluwas. Kung nagapamati ka, sining insay abyan, sining aga, paano kita mahatubang
Ining kamatayon sa aton nga wala sing kahadlok. Liwat sa liga naton sa Jesus nga aton manluluwas. Kay indaog na niya ang gahom sang kamatayon. Indaog na niya ang gahom sang lulubngan. Pinaagi sa iya pagkabanhaw. Nagsaadit siya na siya maghahatag sang kabuhi na wala sing katapusan kung ikaw magasalig lamang sa iya. Salamat din sa pagpamati sa inyo sa sining programa sang tinapay sang kabuhi. Kabayang Ginoo makamaayo sa inyo. Ininyo alagad sa kahanginan Pastor Henry Sinina.